na-cancel yung hearing ngayon na kung saan imbitado itong si Sara at yung kanyang mga tauhan diyan sa Kamara ay dahil po para dito para maka-attend itong si Sara at walang magamit na dahilan para hindi pumunta dito sa NBI. Kaso nga lang ang problema ginos mga kababayan itong si Sara ang NBI at hindi po siya dumating. So ngayon pakinggan natin kung ano yung dahilan kung bakit hindi siya naka-attend dito po sa NBI. So ito i-play na po natin. Ryan, ano ang paliwanag ng abogado nito? Bakit daw hindi nakarating ang pangalawang pangulo? Late na daw nalaman ni VP Sara na kaselado ang kanyang appearance sa House of Representatives kahapon. Kaya hindi siya nakadalo ngayong araw. Imposible naman nun, ang daming oras mga kababayan para malaman niya. Hindi pwedeng sabihing late niyang nalaman mga kababayan. Kasi kahapon pa lang, talagang laman na yan ng iba't ibang pahayagan. At imposible naman na wala siyang mga tauhan na nagsabi sa kanya na kansilado yung hearing dyan sa Kamara para maka-attend siya dyan po sa patawag ng NBI. Alam niyo mga kababayan, ito yan kung ayaw talagang umattend, maraming dahilan. Pero kung wala ka namang itinatago at hindi ka natatakot humarap sa mga inaakusa laban sa iyo, marami kang pwedeng gawing paraan para maka-attend. Ang problema, puro dahilan na lang yung nakikita natin sa ating Vice Presidente. Yan kasi ang problema. Mahilig gumawa ng kasalanan, mahilig magyabang on social media, mga kababayan, at magbanta, pero hindi naman kayang harapin yung pananagutan. Dapat kung marunong kang gumawa ng kasalanan, marunong ka ding humarap sa pananagutan. Ganun po dapat. Lalo na at Vice President ka pa naman ng Republika ng Pilipinas. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa NBI. Hindi dumating si Vice President Sara Duterte sa NBI. Saka mga kababayan, partida, di ba tinatawanan niya yung sabbina ng NBI. Tinatawa-tawanan niya. Pero ngayon, nung mismong araw na makakaharap niya ang NBI, bigla siyang nagdahilan. At take note mga kababayan, yung dahilan niya walang basis. Saan ka ba naman nagkatala? Hindi ka naka-attend dahil late mo nalaman na wala palang hearing? Halos nga kahapon laman na ng balita yan. At imposible sa dami ng tauhan mo at lalo na marami mga security mo, wala man lang nagbanggit sa'yo, miski isa na kansilado kahapon. Kahapon pang in-announce na kansilado yung hearing para lang maka-attend ka dito sa patawag ng NBI. Kaya nga, alam nyo, yung mga dahilan ng ating Vice Presidente, hindi na rin kapanipaniwala minsan Kasi talagang yung posible, mga kababayan, ginagawa nilang komplikado. Diba, ipagpatuloy pa natin. Ngayong araw, pasado 8:00 ng umaga na tanging abogado lamang ang dumating na nagpakilala si Attorney Paul Lim. Gayunman, nag-abang pa rin ang NBI hanggang 9:30 ng umaga dahil mayroong mga advance party ng pangalawang pangulo ang dumating. Dala ng abogado ang sulat na nagsasabing hindi makakarating ngayong araw ang pangalawang pangulo at humihiling ng reschedule ng pagpunta nito sa NBI. Humiling din ito sa NBI ng kopya ng complaint, mga dokumento sa investigasyon at mga posibleng itatanong sa kanya. Napagkasunduan sa December 11, i-reschedule ang pagharap ni VP Sara sa NBI. Ibibigay din daw ng NBI ang mga request ni VP Sara pero yung mga posibleng itatanong sa kanya, pag-uusapan pa daw ito ng mga abogado ng NBI ang pagbibigay ng mga tanong sa mga ganitong investigasyon. Hindi, dapat kung tatanungin itong si Sara, lahat surprise yung mga katanungan. Kasi pagka ibinigay agad yung question dito kay Sara, para lang tayong naglaro dyan. Dapat kapag tatanungin itong si Sara, dapat yung mga tanong sorpresa sa kanya. Base din doon sa mga sinabi niya at mga naging pahayag niya para kung sakali mga kababayan, doon natin malalaman kung masasagot niya on the spot or hindi. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero kung magsasabi daw o magpapasabi daw ang pangalawang pangulo na gusto nitong humarap ng mas maaga sa napagkasunduang petsa, mas maganda daw ito ayon sa NBI para at tapos na ng maaga itong investigasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi po sumipot sa patawag ng NBI etong ating Vice Presidente. Pagkatapos niyang pagtawanan, tandaan niyo mga kababayan pagkatapos niyang pagtawanan yung sabina na ibinigay ng NBI sa kanilang kampo, pagkatapos pagtawanan ni Sara, hindi naman pala kayang harapin.
takot naman palang humarap sa patawag ng NBI at napakarami pang dahilan. Yan ba yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na willing humarap etong ating Vice Presidente sa patawag ng NBI? Ngayon pa nga lang mga kababayan, first day pa nga lang ng patawag, marami ng dahilan. Paano pa kaya doon sa mga susunod? Diba mga kababayan? So eto ba yung ipinagtatanggol ng mga didilis na nagsasagawa pa ng rally dyan sa EDSA? Ngayon mga kababayan, ito, tandaan nyo, etong ganitong klase ng galawan ni Sara Duterte, galawan yan na kinakabahan kasi baka mamaya magkamali siya ng itatanong ng NBI sa kanya. Eto mga tinalakay po natin ni Usaping Nasyonal. Ngayon dito naman tayo sa local. Kahapon kasi, nung nakaraan naglabas ng pahayag etong si Congressman Valeriano mga kababayan patungkol po sa naging sagot niya dito sa mga patutsada daw. Wait lang, liitan lang natin. Yan. Dito sa mga patutsada daw mga kababayan itong si Isko Moreno na kung saan yung 17.5 billion o 17 billion na utang ng lungsod ng Maynila mga kababayan ginamit daw para sa COVID. Sa COVID response. So ngayon, basahin natin yung naging sagot nitong si Congressman Valeriano. Sabi po kasi dito mga kababayan, eto daw, boses ng Maynila, ikinikredit po natin sa kanila yan. Sabi po dito mga kababayan, yan. Sinagot ni Congressman Roland Valeriano ang pahayag ni dating Mayor Isko Moreno na ginamit sa pagtugon sa COVID-19 ang mahigit 17 billion na utang ng lungsod ng Maynila. Sinagot ni Congressman Roland Valeriano ang pahayag ni Isko Moreno na ginamit yung 17 billion na utang para sa COVID response. Ayon kay Congressman Valeriano, isang kasinungalingan ito dahil lang alam ng mga tao, loan ito ay pinirmahan ni Isko noong 2019 at 2020 bago pa man magkaroon ng pandemya. Ipinapakita ng kongresista ang mga news report bilang ebidensya bilang ang 10 billion na utang mula sa Land Bank noong Nobyembre 2019 at 5 billion mula sa DBP noong Enero 2020. Ang mga loan na ito ay ginamit para sa mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng Maynila SIDEC, expansion ng mga ospital ng Maynila at iba pa at hindi para sa COVID response. Alam niyo mga kababayan, kung tutuusin, wala namang problema na gamitin mo yung pera para pagandahin ng Maynila. Ang lugar mo, walang problema yan, mga kababayan. Pero kung gagamitin mo para magpapogi at maging presidente, nung nagdaang eleksyon mga kababayan, dun lang magkakaroon ng problema kasi nabaon sa napakalaking utang ang lungsod ng Maynila. So sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Ipinunto ni Congressman Valeriano na ang mga utang ay may nakasaad na layunin para sa infrastruktura at hindi para sa kalusugan. At ang mga loan ay nilagdaan bago pa man ideklara ng WHO ang COVID-19 bilang pandemya noong Marso 2020 mga kababayan. Dagdag pa niya ang kasalukuyang administrasyon ni Mayor Hani Lacuna ang nagbabayad ng mga utang na iniwan ni Isko. Sinabi rin ni Congressman na ang desperadong hakbang ni Isko ay may kinalaman sa kanyang ambisyon na maging presidente sa 2028. Kaya aniya, gumagamit ito ng mga peking pahayag para muling makabalik sa City Hall ng Maynila. Ibig sabihin pala mga kababayan, di ba kung matatandaan ninyo nung 2022 natalo, etong si Isko Moreno sa pagka-presidente. Yun pala, kung titingnan nyo, di ba sinabi niya gusto niya na magpahinga after matalo mga kababayan, pagtutuunan niya ng pansin yung kanyang pamilya. Pero bumalik ulit siya sa Maynila at ngayon tumatakbo ulit sa pagka-mayor. Yun pala, kung sakasakali na magiging mayor ulit siya mga kababayan, gagamitin niya ulit di umano sa pangalawang pagkakataon ang Maynila para tumakbong presidente sa 2028. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, etong ganitong klase ng galawan, ang kawawa lang niyan at ang naapektuhan lang niyan, yung kanyang lungsod na pinagsisilbihan kung sakali na maging mayor ulit siya. Ang mga taga Maynila lang ang maapektuhan kasi nga, kung lumalaki yung utang ng Maynila, ang tanong dyan, paano mababayaran yan? Kung uutang na lang ulit at uutang at gagamitin ulit para magpapogi at tumakbo bilang presidente sa darating na 2028 presidential election.
Kasi kung titingnan nyo, meron talaga mga kababayang agenda kung bakit bumabalik etong si Isko Moreno sa Maynila. Kaya nga yung mga taga Maynila, maging matalino po kayo sa pagpili ng kandidato dyan sa Maynila at maging matalino po kayo sa pagkakilatis ng mga kandidato dahil baka mamaya yung mga kandidato na tumatakbo dyan, intentionally lang yung pagtakbo. Gusto lang bumalik sa posisyon bilang mayor para magpapogi na naman at gamitin para sa darating na 2028 presidential election.